Hello nga po mga kapatid, sabay ng social media. It's me again, Eda, and nagbabalik ang inyong cute tutulang hiyang vloggers for today's video. So, isa na nga po makabulang araw ang aking pagbati sa inyong lahat at mayroon naman nga po kayong matutunan sa akin. So, ito nga, so marami nga nagsasabi na I'm so very pabigat na sa bahay. So, wag niyo yung sasabihin. So, for today's video nga, ay bibigyan ko kayo ng mga tips para hindi kayo maging yung mga practical lang na tips para hindi kayo maging pabigat sa bahay nyo. So, disclaimer lang po, yung mga sabihin ko ay aking sariling opinion lamang dahil nga po tayo ay meron po tayong kanya-kanya or sari-sariling pananaw sa buhay. It's up to you kung susundin nyo ba ito. So, tip number 1 ay gampanan ang responsibilidad. So, kung isa kang anak, gampanan mo ang iyong responsibilidad. Katulad na lamang ng maging proactive ka sa mga gampanin sa bahay. So, katulad na lamang ng paglilinis, paghuhugas ng plato, at iba pa. And also, wag ka na magpapautos. So, kung ginawa mo ito ng kusa, ay malaking bagay na ito na gawain sa mga kasamahan mo sa pamilya. Tip number 2, maging maaalalahanin. Yes, syempre, kailangan mong isipin ang pangangailangan ng iba. Huwag kang gumawa ng mga bagay na makakaabala or makaka-stress sa kanila. Tulad na lamang na pag natutulog yung inyong mga nanay and parents, gumagawa kayo ng ingay. Talagang ma-stress sila noon. Parang ingay niya. So, tip number 3 ay magbigay ng contribution. Yun na pa yung sa Tagalog. So, syempre kung may work ka na as a anak, magbigay din ng contribution katulad yung pangbayad sa mga billing, sa pangbayad sa kuryente and sa water. Kung hindi ka pa naman nakakapagtrabaho, syempre, yung simple na lang, yung marunong kang mag-budget and marunong kang magtipid. Dahil ito nga ay malaking tulong na. So, tip number 4, maglaan ng oras para makinig at makisama. So, ito nga po ay ito ay nagpapakita ng isang respeto sa mga kasamahan po natin. So, napakahalaga guys sa isang tahanan na mayroon po tayong magandang komunikasyon sa isa't isa dahil nga dito ay napapakita po natin ang respect to each other. Nang sa gayon guys, yung mga usapin o yung mga kailangan pag-usapan ay mabilis po natin o yung mga problem ay mabilis po nating magagawa ng solution. So, tip number 5, dapat marunong kang mag-organize at magplano. So, iwasan mo ang pagiging kalat at disorganized. Siguraduhin mong malinis at maayos ang iyong mga gamit at personal na espasyo. So, tip number 6, ang panghuli, respect each other. Dahil nga ang respeto ay nagsisimula sa tahanan. So, dapat meron po tayong respeto sa isa't isa nang sa gayon ay maging maganda lang at maging malusog lang always yung isang family. So, ang mga sinabi ko nga ito ay makakatulong upang maging aktibong bahagi ng bahay and also para maiwasan yung pagiging pabigat sa mga kasama nyo. So, hanggang dito nga na lang po. Maraming salamat and God bless everyone!